Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na tinanggap mo nga ba ang imbitasyon? Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version, liban na kung babanggitin. Marami rito ang Revised Tagalog Popular Version, bukod dyan sa mga version na yan. Tinanggap mo nga ba ang imbitasyon? Yan po ang title natin at tungkol yan mga kapatid, yung imbitasyon na tinutukoy natin dyan ay ang imbitasyon o paanyaya ng Diyos na pumasok tayo sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang paanyaya para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang pinakapundasyon ng ating paksa ngayon mga kapatid ay hinango natin ito sa mga aral na ating matututunan sa Lucas 14:16 hanggang 24. Naglalaman ito mga kapatid ng talinghaga na isinalaysay ng Panginoong Hesukristo habang siya ay nasa isang handaan sa bahay yon ng isang leader ng mga Pariseo. Ang talinghaga mga kapatid ay kilala sa pamagat na talinghaga ng malaking hapunan. Ito mga kapatid ay tungkol sa pagsasalaysay ng imbitasyon ng Diyos sa mga tao upang magbalik loob sa Kanya. At dito rin ay makikita natin kung paano tinanggihan ng maraming mga tao ang paanyaya ng Diyos. Bago natin talakayin mga kapatid ang detalyeng talinghagang ito, tingnan po muna natin ang isang pangyayari sa Biblia na may uugnay natin dito sa aral ng talinghaga. Kasi ang aral ng talinghaga tungkol sa isa sa mga aral ng talinghaga tungkol sa pagtanggi ng mga tao ng tungkol sa kaligtasan. Ang nais kong ilahad muna mga kapatid ay yung tungkol sa isinalaysay ng Panginoon Kristo na pangyayari na naganap sa kasaysayan ng mundo na natala sa Genesis at nagkaroon ng paliwanag sa New Testament, sa paliwanag ng Panginoon at ng ibang mga apostol. Na tungkol nga sa pagtanggi ng mga tao noon bago dumating yung malaking baha noon, yung the Great Flood, noong panahon ni Noe. Siguro naman popular na popular sa atin itong kasaysayan nito. At dito makikita natin yung pagtanggi sa panawagan para sa kaligtasan. Alam niyo mga kapatid ay pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars at tayo naniniwala naman doon dahil may ebidensya naman na itong si Noe ay nangaral sa mga tao noon. Nangaral siya, nagbigay siya ng warning, babala ng Diyos dahil si Noe, sinasabi ng ibang mga talata ng Biblia, ay tagapangaral ng katwiran. Ito po yung verse na reference natin, na si Noe ay tagapangaral ng katwiran. Yung po naka-highlight na dilaw, no? Letter na nakapont na dilaw na may highlight na pink. Sabi dito si Kalong Pedro 2:5, at kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Ang kinukuha natin dyan, binanggit. Tinawag niya si Noe na tagapangaral ng katwiran, a preacher of righteousness. Dahil si Noe ay mangangaral nga, lumalabas siya, mangangaral siya, ipinahayag niya ang katotohanan ng Diyos nung kanyang panahon dahil makadiyos siya sa kanyang pagkatao, kaya maaari nating ipalagay at tama naman na sabihin natin na ipinangaral niya yung parating na bahang gunaw, kung tawagin, yung Great Flood noon. Na ipinangaral niyan sa mga tao na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pero ang ginawa ng mga tao, alam natin na kasaysayan, binaliwala nila yon. Isipin niyo mga kapatid, no, halos 100 taon, more or less, na ginawa ni Noe ang arko. So, sa loob ng 100 years, more or less na yon, hindi pa pwedeng hindi siya nangaral. Dahil una maka-question yung paggawa niya. 100 taon mo ba naman gawin ang isang bagay? So, si Noe nangaral siya, pero hindi siya pinakinggan ng mga tao. Gaya nga ng sinasabi ng Panginoon Kristo nung si Jesus ay nangangaral pa dito sa lupa, dito sa Mateo 24:38 hanggang 39, ang sabi ni Jesus, sapagkat kung paanong sa mga araw na iyon bago
bumaha. Sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So, yun po nangyari 'no, hindi nila pinapansin, 'di ba? Kaya sumunod na talata, "At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha." Bakit hindi nila nalalaman kahit pinapaalam sa kanila? Hindi nga nila pinapansin, eh. Ano nangyari sa kanila? At tinangay silang lahat, ibig sabihin napahamak silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Ibig sabihin ikinukumpara ni Jesus yung kanyang muling pagparito. Siya yung Anak ng Tao na muling na darating, di ba? Gano'n din daw mangyari kung papaano nung panahon ni Noe, na ang tao hindi inaalintana o hindi naniniwala na may darating na kapahamakan. So, usual lang ang kanilang ginagawa. Eh, kaya marami napapahamak o mapapahamak. Gano'n din mga kapatid sa panahon po natin ngayon. Sa pangangaral ng ebanghelyo, sa pagsi-share ng gospel ng kaligtasan, marami ang hindi pumapansin dito. Bakit nila hindi pinapansin? Bunga marahil ng walang pananampalataya sa mga warning ng Diyos. At ang isa pang nakakalungkot dito mga kapatid, sa mga pangyayari sa panahon natin ngayon, bagamat marami rin ang nagsasabing sila'y Kristiyano, eh para bagang pinababayaan yung pagtawag ng Diyos sa kanila. Okay, sinabi nila na sinasabi na tinanggap nila ang imbitasyon ng kaligtasan pero parang hanggang simula lang, eh. Bakit natin nasabi? Pinababayaan nila ang kanilang mga tungkulin. Pinababayaan nila ang pagdalo sa pagtitipon, pinababayaan yung mga paglilingkod dahil merong mga inuunang mga bagay na pangsanlibutan. Tingnan niyo mga kapatid, yan ang makikita po natin dito sa ating paksa, sa talinghaga ng malaking hapunan. Pag-aralan po natin ito mga kapatid. Ang katanungan nga ng ating title, tinanggap mo nga ba ang imbitasyon? Tingnan niyo mga kapatid. Pag-aralan natin yung talinghaga ng malaking hapunan sa Lucas 14:16 hanggang 24. Ang parable o talinghagang ito, kilala to sa English na The Parable of the Great Banquet. Kahawig ito nung talinghaga ng kapistahan ng kasalan o yung The Parable of the Wedding Feast. Pero meron silang mga ilang mahalagang pagkakaiba. Hindi na natin detalye yung pagkakaiba. Eh, nabanggit ko lang sa inyo yan dahil kahawig na kahawig pero may ibang detalye yan mga kapatid. Yung talinghaga ng kapistahan ng kasalan o yung The Parable of the Wedding Feast, kinuwento ni Jesus yan nung siya'y nasa area ng templo sa Jerusalem. Samantalang itong The Parable of the Great Banquet, kinuwento naman ni Jesus yan nung nasa isang handaan siya. So magkaiba yan. At tatalakayin natin mga kapatid, yung The Parable of the Great Banquet. Yung talinghaga ng kapistahan ng kapistahan tuloy yung talinghaga ng malaking hapunan mga kapatid. Mababasa nga natin sa Lucas chapter 14, verse 16. So ano nangyari doon sa verse 1 hanggang 15? Kukwento ko na lang sa inyo mga kapatid para makatipid tayo ng oras. Para makita nyo yung eksena. Yung eksena, sitwasyon, bago ikinuwento ni Jesus yung talinghaga ng malaking hapunan. Sa mga unang talata, mga bungad ng talata ng chapter 14, ay nagkaroon muna o nagsagawa muna habang sila'y nasa kainan, no? Nagsagawa muna ng pagpapagaling si Jesus ng isang lalaking may sakit. At ang sakit ng lalaking to, minamanas. Sa makabago modern na medical na termino, ito yung tinatawag na edema o kaya hydropsy. Isang medical condition yan na kung saan nagkakaroon ng sobrang tubig sa tissue ng katawan, minamanas. Siguro alam mo yun, pag sinabing minamanas, nagiging matubig yung katawan. Buo ngayon, maaaring epekto yan, dulot ng maaaring iba't ibang sakit dahil may sakit sa puso, may sakit sa atay, sa kidney, etc. No, yung pag lumalala na yung sakit, nagkakaroon ng manas yung katawan. Pinagaling ni Jesus yan. Matapos niya pagalingin yun, nangaral si Jesus din doon.
do'n sa piging, sa handaan. Itinuro niya ang tungkol sa paglilingkod natin sa ibang mga tao na nangangailangan. Do'n niya sinabi na yung mga naglilingkod, 'pag tumutulong ka, naglilingkod ka sa mga nangangailangan, ay gagantimpalaan ka ng Diyos pagdating ng muling pagkabuhay ng mga matuwid. Sa resurrection, meron kang reward 'pag tumutulong ka. Nung marinig ito ng isa sa mga kasamahan ni Jesus do'n sa hapagkainan, yung kasalo ni Jesus, eto ang sinabi. Ang sabi sa verse 15, tandaan niyo yung talingaga sa 16. So, susunod na dito yung talingaga. Na marinig ito ng isa sa mga nakaupong kasalo niya sa hapag, ay sinabi nito sa kanya, "Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos." Meron palang kainan, sa kaharian ng Diyos, eh. At mapalad ka kapag nasama ka roon. Yung mga Hudyo kasi, mga kapatid, at tayo rin ay naniniwala sapagkat yung mga Hudyo sa Old Testament, may mga may mga propesiya na gano'n, na magkakaroon ng isang, piging sa kaharian ng Diyos. Mapalad ka kapag kasama ka ro'n na kumakain. So, hindi tinutulan ni Jesus 'yan, sapagkat, totoo naman 'yan. Pero bilang tugon mula diyan, mga kapatid, na pag-uusapan yung kainan doon sa kaharian ng Diyos, isang isang kapistahan din 'yan sa kaharian ng Diyos. Literally na magaganap sa future at mamaya makikita niyo yung isa sa mga idea diyan. Mula diyan, mga kapatid, ay, ang tugon ni Jesus, sinalaysay niya yung talinghaga ng malaking hapunan. So pag-aralan po natin itong talinghagang ito. Yung unang punto natin dito ay makikita natin sa unang bahagi ng talinghagang ito ay makikita natin ang dakilang imbitasyon ng Diyos. Sa Lucas 14:16 hanggang 17, yung unang dalawang talata. Talinghaga ito, mga kapatid. Pag sinabing talinghaga, lalo na ang Panginoon Kristo nagtuturo, nagkukwento siya ng isang logical na physical, literal na pangyayari na ang purpose niya, kaya niya kinukuwento 'yan, para matuto tayo ng spiritual na katotohanan tungkol do'n sa kuwento. Para matuto tayo, madagdagan ang ating mga kaalaman tungkol sa mga bagay ng Diyos. So, nagkuwento siya, mga kapatid. Ang kuwento niya sa 16, subalit sinabi ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus, ito yung pinakasagot niya, doon sa lalaking nagsabi mapalad daw yung kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Pero sabi niya, subalit sinasabi ni Jesus o sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan. Malaking hapunan, great supper. Kaya tinawag tong talinghaga na malaking hapunan. No? May isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayaan. So may isang naghanda ng malaking hapunan. Dito, mga kapatid, dapat po nating makita at wala namang pagtatalo sa mga nag-aaral ng Biblia, mga preacher ng Biblia. Walang pagtatalo. Yung naghanda rito, yung sa English, a certain man, lumalarawan yan o kumakatawan yan sa Diyos Ama na nag-aanyaya sa mga tao para sa kanyang kaharian. Yung malaking hapunan ay maaring ituring natin ito bilang isang ilusyon o alusyon pala, hindi ilusyon, alusyon o pagsasalarawan ng isang piging. Piging, malaking handaan din pagdating sa kaharian ng Diyos sa future. Sapagkat may propesya po, nadaanan po natin ito sa Apokalipsis, na sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo ay magkakaroon ng hapunan ng kasalan ng kordero. Sabi nito sa Apokalipsis, no? Silipin muna natin itong malaking hapunan, no? Sa future. At sinabi ng anghel sa kanya, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayaan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Meron nung talagang gano'n, magkakaroon ng kapistahan dahil merong kasalan ng kordero magaganap at mapalad daw tayo kapag inanyayaan tayo at sa konteksto niyan, hindi ka lang inanyayaan, kundi nasama ka pa dyan. Sa future yan at magaganap yan sa muling pagparito ni Jesus. So maaaring etong talatang ito na binasa natin, may isang naganda na isang malaking hapunan, maaaring may allusyon yan o pahiwatig yan tungkol sa magaganap sa future. Katulad din yung sinasabi ng isang tao, isang lalaki kanina, na nabasa natin sa verse 15,
na mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Gano'n 'yun, meron talaga mga kapatid. Expect niya mga kapatid pagdating ng dulo ng kasaysayan sa muling pagbabalik o muling pagparito ni Jesus, meron tayong party. Party, party na hindi yung disco party kundi isang malaking kapistahan. So, yun po mga kapatid. At sabi pa rito, at marami siyang inanyayaan. Maraming inimbitahan Diyos. Ipinakikita rito mga kapatid na malawak na paanyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Marami, hindi kakaunti. Ibig sabihin, open yan para sa maraming tao. Sumunod na talata, sabi rito sa verse 17. Excuse me. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayaan, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. So, nakita niyo yung pag-iimbita nung araw, no? Nagkakaroon mo na ng notice, so invited ka. Pag naka-ready na, ay sasabihan ka ulit. O nakahanda na yung pagkain. Ibig sabihin, andyan na, pumunta na kayo. Dahil nakahanda na. Ibig sabihin, hindi na dapat ipagpaliban. Bakit? Andyan na lahat eh. Mapapanis na yun pag bukas ka pa pupunta. So yan po, nakita natin yung dakilang imbitasyon ng Diyos. Hindi naman literal na hapunan yan. Tandaan nyo, talingagaya na kinukuha din natin yung spiritual na kahulugan yan. Ang spiritual na kahulugan yan, imbitasyon ng Diyos yan para sa kanyang kaharian. O, ikalawang punto natin dito mga kapatid, ikalawang bahagi ng talingagang ito, ay yung naging sagot. Yung naging sagot ng mga inanyayaan, nung sabihin na, halika yun, andyan na, nakaredy na. Ano naging sagot? Ito, nakalulungkot dito. Yung pagtanggi sa imbitasyon. Sa verse 18, 19, and 20. No? Yung susunod na pangyayari rito, mga kapatid, talagang makikita natin na pagkatapos sila ma-invite, may ready na lahat, nagkaroon sila ng mga excuses, pagdadahilan. At ang pagdadahilan nito, dito tayo kukuha ng aral, mga kapatid. Hindi lang para sa mga bagong nakikinig ng Biblia, hindi lang para sa mga bagong minimisyon, kundi para sa atin na rin, ng mga nananampalataya, na tumanggap na rin ng kaligtasan. Eh baka tingnan natin po, baka meron tayo nakakalimutan dito. Tingnan niyo mga kapatid. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Nagdadala ng excuses, oh. Began to make excuses. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan yun. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ko. Excuse mo na ako, bumili ako ng bukid eh. Nakita niyo mga kapatid, no? Ano ba? Sumunod. Sa 19, sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Excuses na naman, excuse me. Pasensya ka na, hindi ako makakadalo. Eh, alam mo na may ganon. Tapos, ngayon, ayan na, oras na. Nag-excuse yung mga tao, di ba? Kanina, bumili ng, ano binili? Bukid. No, ito naman magkatuwang baka, yung magpartner na baka, tetestingin niya raw, susubukin niya, no? Sa sumunod na talata, dahilan na naman ito. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya hindi ako makakarating. Nagpakasal ako eh. I have married a wife. Kung sana, bagong kasal ako, hindi ako makakapunta. Eh, kung pagsasama-samahin natin yan, para makita natin yung sa malayuan, mga kapatid, una, bumili ng bukid. Ikalawa, bumili ng magkatuwang baka. Eh, ano nakikita natin sa dalawang dahilan na yan? Nakikita natin dyan, ang kaugnayan yan, tungkol sa mga kaabalahan sa buhay na ito, na may kaugnayan sa paghahanap buhay, negosyo, o anumang pagkakakitaan. Mas inuna nila yun eh, kasi yung tanggapin yung imbitasyon na magpunta sila ron eh. At yung ikatlo, personal, mga kapatid. Kaya natin nasabing personal, bagong kasal eh. Tungkol sa mahal sa buhay yan, di ba? Pamilya, mga personal na bagay. So, madalas nating madinig yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Kaya, ang isang tao, kapag inaaya natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, di ba ganyan ang diwa ng ating mga napapakinggan mga dahilan? Hindi naman literal na bumuli ng bukid,
Hindi naman literal na bumili ng baka o kaya bagong kasal. Pero nandun yung diwa, na yung mga bagay na yan nagre-represent ng kabuuan ng iba't ibang dahilan ng tao. Hanap buhay, pananalapi, di ba? At mga personal na bagay. So, yan din ang dahilan mga kapatid. Nakakalungkot dito, 'no? Minsan nakapanlalambot na dinadahilan din yan ng mga kapatid na mga nagsasabing Kristiyano kasama sa local church kung bakit hindi sila nakakadalo sa pagtitipon. Ang daming dahilan. Ano yung mga kapatid, yung minsan hindi ka nakadalo, siguro may excuse yun. Pangalawa, siguro pwede pa. Pero yung ilang buwan ka nang hindi dumadalo, kung bang magkakabilangan, mas marami ang porsyento ng absent kaysa sa present. Kung meron 3 linggo sa loob ng isang buwan, meron 3 pananambahan, o 4 pala, di ba? Usually 4 na Sunday. Isang beses ka lang dumadalo at meron pa na totally hindi dumadalo. Lumilipas ang hindi ng isang buwan, 2 buwan, at meron pang 3 buwan, at meron pang 6 na buwan. At meron tuluyan nang nawala. Nakikita nyo, no? Dapat makita natin itong talinghagan to, makakupulot tayo ng lesson para pahalagahan natin. Yung tinanggap natin, imbitasyon ng Diyos, tinanggap natin, okay, tinanggap natin, panindiganan natin. So, lalim-laliman natin mga kapatid ang ating unawa sa mga salita ng Diyos. Sa kasaysayan ng Biblia, kung titingnan natin overall na Bible history, sa konteksto ng history ng Biblia, ang paanyaya ng Diyos para sa kanyang kaharian ay una niyang ibinigay sa grupo ng mga Israelita. First priority, mga anak ni Abraham literal. Mga Israelita, mga Hudyo. Katulad nung sinasabi nito sa 1:1, nung magkatawan tao si Jesus, sabi, 1:11 pala, siya'y naparito. Ibig sabihin si Jesus ay naparito, nanaog sa lupa, nagkatawan tao, sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Yung sariling tahanan at sariling bayan, isa lang yan. Yan ang mga Israelita. Doon unang nangaral si Jesus, pero bagamat may mga tumanggap, pero generally, overwhelming majority, no? Hindi lang 50+1, higit sa 50+1, talagang majority sa mga Israelita ang hindi tinanggap yung hinihintay nilang Mesyas na ipinangako ng Diyos, pero nung dumating, hindi naman nila tinanggap. Yan po nangyari. Bakit? Maraming dahilan. Yan ang mga dahilan nakita natin, mga kapatid. So dito, maraming pagdadahilan kaya hindi makadalo sa imbitasyon. Alam niyo, may kasabihan, no? Kung titingnan natin mga dahilan, mukhang hindi naman valid yan. Kung napaka-importante na imbitasyon. Lalo na, kaligtasan ang pinag-uusapan. Alam niyo, mga kapatid, kung ayaw, may dahilan. At kung gusto, may paraan. Kung sa mga hanap buhay nga, sa mga pagkakaperahan at sa mga kalayawan, kasiyahan, hindi tayo nagdadahilan Gustong-gusto natin magpunta ron 'Pag inimbita tayo. Minsan inuuna pa natin yung mga gano'n kaysa sa pagtupad ng ating tungkulin. Yun ang isa sa mga mensahe na dapat natin makita diyan. Mamaya babalikan ho natin yung diwang yan. Tuloy lang ho natin. Sa verse 21 ng talinghaga, at bumalik ang alipin at tiniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit na may-ari ng bahay. Nagalit, di ba? Nagalit ang may-ari ng bahay. Ano sinabi ng may-ari ng bahay? Sa galit na may-ari ng bahay, ang sabi rito, sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan. O isipin nga ninyo, sino ba naman ang hindi magagalit nun? Kumbaga sa panahon natin ngayon, naghanda ka ng isang malaking handaan, meron ka ng guest list, kinausap mo, tapos sinabi pupunta, tapos sa isang dahilan na hindi naman katanggap-tanggap, buti sana kung valid ang reason, hindi naman valid ang reason, parang bagang tinatamad lang ata ito magpunta, sa oras ng, lalo na pag nagpa-catering ka pa, ibig sabihin, binayaran mo na yun, bayad na yun, tapos hindi sumipot,
Eh, 'di ba hindi ka naman matutuwa? Eh, dito nagalit, eh. Nagalit ang may-ari ng bahay, 'no? Siya yung nagpahanda, 'no? So, nag-utos siya, "Pumunta ka agad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng bayan." Alam niyo yung mga lansangan, unang-una dapat natin makita, pumunta ka agad, go out quickly. Para bagang nagmamadali, eh. Tama nga naman, magmamadali ka, nakahanda na lahat, eh. Ano 'to, tatapon na lang ba natin lahat 'to, yung mga handa? O pumunta ka agad, so urgent, nakahanda na lahat, eh, pumunta ka agad. So, upang hanapin yung ibang mga tao na tatanggap ng imbitasyon. Yung lansangan dito, mga kapatid, at yung makipot na daan, sumisimbolo yan sa mga lugar na kung saan matatagpuan yung mga taong hindi gaanong pinapahalagahan sa lipunan, lalo na nung panahon na yon. Do'n sila nakatira do'n sa mga slum area, kumbaga sa panahon natin ngayon. At ang utos pa nga rito, at dalhin mo rito ang mga dukha, 'no, at ang mga pilay, at ang mga bulag, at ang mga lumpo. Apat na grupo ng mga tao yung binabanggit diyan. Pero hindi naman literal yan. Literal man yan sa talinghaga, pero yung spiritual na kahulugan niyan, mga kapatid, yung apat na grupong ito, yung dukha, pilay, mga bulag, mga lumpo, mga disabled yan, di ba? PWD yan. At, yan yung mga literally, yan yung mga nangangailangan ng tulong na iba. Pero spiritually, mga kapatid, sila ay maaaring sumagisag sa mga makasalanan. Subalit kinikilala naman nila ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon Kristo sa Beatitude, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Diba? Ibig sabihin yung kinikilala mo na makasalanan ka, kaya kailangan mo ang Diyos. So yun po, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi rito, at sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo. Gayunman ay maluwag pa. Maluwag pa. Ibig sabihin talagang malaking espasyo. Kung titingnan naman natin yan, mga kapatid, sa spiritual na kahulugan, ipinakikita nito na ang kaharian ng Diyos ay hindi limitado sa ilang grupo lamang ng mga tao. Marami pang space para tanggapin yung mga inanyayahan. Nagpapahiwatig yan ang plano ng Diyos sa salvation na hindi natatapos sa isang grupo lamang ng tao, kundi patuloy na bukas yan sa lahat ng tatanggap kay Kristo. Kaya sa sumunod na talata, at sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran. Yung daan dito, iba doon sa lansangan. Dito yung daan, highways. At sa mga bakuran, bakuran, yung bakuran ng lungsod, ibig sabihin, sa labas na yan. Sa labas ng lungsod. So yung mga daan ay maaaring tumutukoy sa mga pangunahing lansangan na yan, highway na yan. Di ba? Sa English, highway. Samantalang ang mga bakuran ay maaaring tumutukoy sa mga lugar na sa labas ng bayan, sa labas na ng lungsod yun. Di ba? Yung mga bakod, yung mga lungsod na merong walls, protection nila yon. May mga nakapaligid na mga pader. Doon, sa labas doon, sa kabilang bakod na, mag-anyaya na kayo. Sabi nito, at pilitin mo silang pumasok. Ibig sabihin ng pilitin, parang ipinapakita rito, hindi naman sa pilitan, no? Kung titingnan natin doon sa spiritual na aral dito, yung pilitin mo silang pumasok, yung pumasok doon sa karihan, pinapakita dyan, mga kapatid, yung masigasig na paghihikayat. Di ba? Pilitin, talaga encourage mo sila. Encourage mo. Parang yung pangangaral na ebanghelyo na talagang ine-encourage natin ang tao na maniwala sa alok ng Diyos ng kaligtasan. Masigasig na paghihikayat. So huwag tayong basta-basta lang mag-invite, lagyan natin ng sigasig yun. Lagyan natin ng init sa pag-invite natin ng mga, lalo na ng mga hindi mananampalataya. At ang sabi rito, bakit ganyan? Upang mapuno ang aking bahay. Nais ng Diyos. Pinakikita niya kung sa spiritual na kahulugan niyan, mga kapatid. Ang Diyos ay may layunin na iligtas ang napakaraming mga tao. Hanggat maaari nga lahat, iligtas niya eh. Kung matatandaan niyo, sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, sa chapter 3 ng Ikalaw Pedro, na binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat hindi niya nais na merong mapahamak. Kaya hindi pa dumarating ang paghukom. Yun ang yung diwa ng sulat ni Pedro. At si Pablo naman sumulat kay Timoteo.
Ang Diyos ay may ibig na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Gusto niya ang lahat, pero sa kasaywang palad, sa nakalulungkot na pangyayari, hindi lahat tumanggap. Kaya sa talinghaga nga maraming tumanggi, di ba? Tapos yung susunod na talata rito, yung katapusan ng talinghaga, yung konklusyon ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo yung konklusyon. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayaan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Alam niyo, yung kausap niya rito, yung mga Hudyo eh. Yung, di ba sabi ko sa inyo, biblically sa history, ang unang imbitasyon ibinigay sa mga Israelita sapagkat first priority sila. Kaya lang hindi nila tinanggap. Kaya ito, pinatatamaan niya yung mga Hudyong ayaw tumanggap sa kanya. Na yung mga taong yun na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Yan maaaring tumutukoy din. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga tatanggi ng mga inaanyayahan ng Diyos sa kaligtasan. Hindi sila makakasama doon sa hapunan ng Panginoon. Ibig sabihin niyan, hindi sila maliligtas. Di ba? So, babala rin to sa mga tumatanggi sa Diyos sa kanyang paanyaya. Na merong ang kalalagyan, ika nga sa Tagalog, kapag tinanggihan mo ang alok ng Diyos sa kaligtasan, isang seryosong kahihinatnan ang mararanasan mo sa araw ng pag-uukom. So yun po mga kapatid, kung isang tao, inuuna niya mga bagay na mundong ito, gaya nun sa talinghaga, inuuna yung mga panlupang bagay kaysa sa Diyos, maaaring dumating ang panahon na mawala ang pagkakataong tanggapin ang kanyang paanyaya. Mawala ka na ng time. So yun po mga kapatid, ang parabola ng ng malaking hapunan, the parable of the great banquet. Ngayon naman mga kapatid, sa ating aral, mensahe, aplikasyon, i-apply natin ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya na mga tumanggap na ng imbitasyon pero nagpapabaya pa rin. Ang unang punto natin dito mga kapatid, para sa application, no? Na dapat magising tayo sa katotohanan, nagisingin natin ang isa't isa. Gisingin natin ang isa't isa na huwag nating pabayaan ang pagtitipon. O bakit tayo napunta dyan mga kapatid? Maraming Kristiyano tumanggap na kay Jesus bilang tagapagligtas, ngunit hindi nakikisa sa katawan ni Kristo. Madalang dumalo sa pagtitipon at yung iba hindi na talaga dumadalo. Hindi naglilingkod at lumalayo na sa pananampalataya. Dito sa Hebreo 10:24 hanggang 25 ito, mga kapatid, dalawang talata magkaduktong. Unahin natin ang 24. Ang sabi rito, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Sipin nga ninyo mga kapatid, yung paanyaya na ito para sa mga mananampalataya na magtulungan tayo, di ba? Magtulungan tayo, magpalakasan tayo ng pananampalataya. Ibig sabihin, encourage natin ang isa't isa para lumakas tayo sa pananampalataya. Sabi rito, isipin natin kung paano natin may hikayat ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Ganun ibig sabihin, di ba? Isaalang-alang. Isipin natin, bigyan natin, let us consider kung paano gigisingin. Kung paano natin mamumove, pakikilusin ng isa't isa. Saan? Sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So, hikayatin natin ang isa't isa. Pero magagawa mo ba yan kung hindi ka nakikipagkatipon? Kung hinihiwalay mo ang sarili mo sa mga mananampalataya, hindi mo magagawa yan. Alam mo yun, itong talatang to, ano na to bugbog, sarado na to, alam ko sa inyo. No? Lalo na yung susunod na talata, paano mo i-apply ang verse 24? Nagigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Hindi pa tapos yung pangungusap comma. Sa English, sa Tagalog, comma. Ibig sabihin, may continuation. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na kapag inyo nakikita na papalapit na ang araw.
Ang talatang ito mga kapatid, eh, alam ko madalas na nating ipaalala sa lahat, baka yung iba nakukulitan na. Pero mga kapatid, patuloy na ginagamit natin ito paulit-ulit dahil patuloy pa rin at paulit-ulit na may mga ilan, minsan marami pa nga, na nagpapabaya sa pagtitipon. Maraming dahilan, di ba? Hindi nauubos ang dahilan ng mga pala-absent sa pagtitipon. Alam niyo mga kapatid, nasa pananaw natin yan eh. Kapag tinignan natin yan na option, puwede mong gawin, puwedeng hindi, eh, talagang, mas pipiliin mo na 'wag umattend. Alam niyo, kababawan ng pananampalataya 'yan. Kung ikaw ay nananampalataya talaga, nandun yung pananabik mo na makapakinig ng salita ng Diyos. Bibigyan mo ng halaga talaga 'yan sa ibabaw ng lahat. Uunahin mo yung pakikinig. Uunahin mo yung dumalo sa pagtitipon. Maraming dahilan, hindi raw nakakalimot, nagbabasa naman daw ng Biblia. Alam niyo kung hindi ka nakakalimot at nagbabasa ka talaga ng Biblia, yan bang talatang yan hindi mo nabasa? Utos ba yan o hindi? Utos yan. O kapag nilabag mo ang utos, ano ibig sabihin nun? May pagkukulang ka. Di ba? May pagkukulang tayo. At masasabi natin, ang pagsadya sa pagtitipon ay isang kasalanan. Kasalanan yan mga kapatid. Lalo na pag sinasadya mo na huwag kang umaten. Kaya mo namang umaten. Bakit ba naman kung sa mga ibang dahilan, eh, halimbawa sa hanap buhay, pagpasok sa eskuwelan, araw-araw pa yan, hindi ka nag-a-absent. Ito tuwing linggo lang. Ewan ko mga kapatid, hangga't hindi natin itinuturing na utos ng Diyos yan, nahihirapan tayong tuparin yan. Maraming dahilan. Trabaho, negosyo, mga personal na bagay, relasyon sa pamilya. Hindi naman masama yun, maghanap buhay ka, relasyon sa pamilya, paunlarin mo. Pero wag nating uunahin yan. Una muna ang Diyos, tapos i-apply natin sa pamilya natin yan. Di ba mga kapatid? Katulad ng sinasabi ni Jesus sa talinghaga naman ng mga hasik, paalala ko lang sa inyo to. Ito, tingnan nyo, dahil sa mga kaabalahan sa mundong ito, ang nangyayari, nanlalamig ang tao, yung isang Kristiyano, hindi siya nagbubunga. Sabi sa Lucas 8:14, nung bagay ng talinghaga ng mga hasik to. Marami na rin nakakaalam nito. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, ibig sabihin nakinig ng salita ng Diyos. Subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Ano ibig sabihin ng hindi gumulang? Hindi nahinog. Nagbunga ba? Nagbunga nga, kaya lang hindi gumulang. So walang silbi ang bunga. Bakit? Eh katulad sila ng halaman nga ng binhi na nahasik sa tinikan na sinasakal. Lumaki nga pero malnourished. Hindi siya umabot sa maturity. Sabi nga sa English, oh, and bring no fruit to maturity. Parang umaga sa spiritual life natin. Hindi ka magmamature, kapatid, kapag pala absent ka sa pagtitipon. Mananatili kang baby Christian. Baka nasasaktan na yung mga nakikinig dito na pala absent. Huwag kayong masaktan. Kung masasaktan kayo, sana sa mabuting paraan ng pagkakasaktan na dahil sa nasaktan kayo sa salita ng Diyos, eh magbago po tayo. Sapagkat yan po, malinaw na pag-uutos yan, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. So yun po mga kapatid, katulad ng mga inanyayahan sa talinghaga na malaking hapunan, di ba? Maraming dahilan kung bakit hindi nakadadalo. Isusunod na punto natin para sa ating aralin ngayon, mga kapatid, sa ating aplikasyon ng aral. Alam nyo, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagtanggap kay Kristo, may kasamang pagsunod yan. Dahil sabi nga rito sa Revised Tagalog Popular Version, Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, alam natin, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa kung walang pananampalataya. Nauuna mo na ang pananampalataya. Dito pinapakita ni Santiago ang ebidensya na meron kang pananampalataya. Ang ebidensya na meron kang pananampalataya ay umuusbong sa iyo ang gawa. Ano yung gawa na yan? Pagsunod yan sa utos ng Diyos.
Ano ba yung gagawin mo? Kalooban ng Diyos. Ang sabi pa sa sumunod na talata, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may mga gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa. Ibig sabihin, kaya mo bang ipakita ang pananampalataya mo na walang kasamang gawa? Ano ibig sabihin nun? Yung sinasabi mo lang na ikaw ay may pananampalataya. Wala kang maipakitang gawa. At sabi ni Santiago, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So, naipapakita natin. Hindi dahil gusto natin magpakita ng tao. Parang sinasabi na ni Santiago, mapatutunayan mo maging sa iyong sarili na tunay kang ang mananampalataya kapag yung pananampalataya mo ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Yung mabubuting gawa, yung mga gawa dyan, mabubuting gawa. Alam ka naman ba masama? So, mabubuting gawa yan. Ano yun? Ginaganap mo ang kalooban ng Diyos. Meron kang pagtupad. Kaya isa sa tutuparin natin, huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon dito sa ating pinag-aaralan. Hindi lang yun, di ba? So, yun po mga kapatid. At ang ikatlong punto natin, mga kapatid, para sa aplikasyon ng ating aralin. Siyempre, dapat matuto tayo application. Ang pananampalataya, hindi lamang paniniwala, kundi aktibong pakikilahok sa buhay espiritual. Dapat active ka sa spiritual life mo, mga kapatid. Dahil tingnan ninyo, yung sinasabi rito sa Efeso 4:16. Sa pamamagitan niya, ibig sabihin sa pamamagitan ni Jesus. Alam mo yung topic ni Pablo dito sa konteksto tungkol sa church to. Sa katawan ni Kristo na siyang iglesia. Ano ba yung iglesia? Hindi yung sektang iglesia. Kundi ito yung iglesia na mga sumasampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan niya, ibig sabihin sa pamamagitan ni Jesus. Kasi pinapakita ni Pablo dito na si Kristo ang pinagmulan o pinagmumulan ng paglago at pagkakaisa ng church na katawan ni Jesus. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan ay magiging isang katawan. Yung mga bahagi rito, mga kapatid, sumasagisag yan o kumakatawan yan sa bawat mananampalataya habang ang kasukasuhan, ano ba yung kasukasuhan, mga joints, ay maaring sumasagisag yan sa mga koneksyon at relasyon ng mga mananampalataya sa isa't isa. Kasi ang church ay katawan ni Kristo. Dinidescribe ni Pablo rito o binibigyan ng ilustrasyon ni Pablo ang kalagayan ng pisikal na katawang literal doon sa katawan ni Kristong espiritual. Di po ba? So, merong kasukasuhan. May mga iba't ibang mga sangkap ang katawan natin. So, nagkakaroon ng koneksyon sa pamamagitan ng mga joint. O ganun din. So, sa church yan, tayo bahagi ng katawan ni Kristo, meron tayong relasyon sa isa't isa. At ang sabi nito, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi sa literal man at sa church, kung bawat bahagi, kung bawat isa sa atin ay maayos na gumaganap ng ating tungkulin, so lahat tayo may tungkulin sa isa't isa, di ba? Kung maayos natin ginaganap yan, ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Ibig sabihin, lalago tayo lahat. Hindi sapat na yung isang part lang ang lumago at lumakas, di ba? Kundi ang buong katawan. So, ang church, mga kapatid, hindi pwedeng isang bahagi lang ang lumalago at lumalakas. Kailangan lahat ng part ng katawan lumalago. Maski sa physical, di ba? Hindi pa pwede, ayaw mo naman yung literal mong katawan may pinsala o may sakit, di ba? At ang sabi pa, sa pamamagitan ng pag-ibig. Nakikita yung mahalagang elemento ng paglago ng church, love, pag-ibig, agape yan mga kapatid. Ang tunay na paglago ng iglesia ay hindi lamang nakabatay sa mga programa gawain, kundi sa tunay na pagmamahalan ng mga membro ayon sa pag-ibig ni Kristo. At sa huling punto natin at ganoon din sa huling talata na rin ng ating aplikasyon mga kapatid, sabi rito sa Hebreo 3:15, dito natin makikita na walang ibang panahon kundi ngayon upang bumalik sa Panginoon. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatikasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Alam mo mga kapatid, na-lesson na natin itong talatang ito. Kung matatandaan ninyo, kung makailala yan, na the other week, ang title ng lesson natin, kung hindi ngayon, kailan pa?
Gano'n din, ginagamit natin ulit 'to para ipaalala sa'tin na ngayon na, hindi at saka na. Hindi yung kapag natupad na yung pangarap mo, kapag naayos ko na 'to, kapag ganito na nangyari, kapag gano'n na nangyari, wag na nating hintayin yun. Sabi ngayon, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Na paliwanag natin rebellion na 'to, tumutukoy do'n sa Old Testament na pangyayari sa mga Israel nung nagrebelde sila kay Moises at sa Diyos. Wag daw natin tularan 'yun. Nadinig na nila ang tinig ng Diyos pero nagmatigas pa rin sila. Kasi hindi sila kumikilos agad kahit nadidinig nila ang tinig ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat tayong tumugon ngayon. Dito sa lesson natin, panawagan 'to sa lahat. Mananampalataya ka man o hindi, kapag nadinig mo ang ebanghelyo, tugunan mo 'yan. At ang pagtugon, maging aktibo ka sa pagtugon mo. Hindi yung sa salita lang, merong pagsunod. Yan po mga kapatid. Yung pagde-delay-delay natin, maaaring humantong yan sa pagtigas ng ating puso hanggang hindi na natin madinig ang boses ng Diyos. So yan po mga kapatid, ang ating aral, mensahe at aplikasyon sa talinghaga ng malaking hapunan. Kaya nga ang katanungan natin, no, tinanggap mo nga ba ang imbitasyon? Kung talagang tinanggap natin ang imbitasyon ng kaligtasan, dapat ay makita sa buhay natin na tayo nga ay talagang lumalakad na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Maraming maraming salamat sa inyo. Tayo po'y muling manalangin.